Hello. Magandang hapon o gabi po sa bawat isa. Magandang hapon din po sa mga nanonood sa atin sa ating FB Live. Tayo po ay magsimula na. Tinatawagan ko po si Sister Neri para sa ating opening prayer. Magandang gabi po. Tayo po ay manalangin. Naanyayahan ko pong tumayo ang lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na kami po ay nakarating dito sa inyong tahanan na maluwalhati at patuloy na kayo ang itaas namin sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng nandirito na iningatan niyo po sa pagpunta po rito at sa mga darating pa na kasamahan po namin. Kayo po ang patuloy na mag-ingat po sa kanila at magbigay ng kalakasan sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Thank you po, Sister Neri. Bago po tayo pumunta sa ating pag-aawitan, maaari pong tumayo ang lahat. Ipag-pray po muna natin ang ating mga sarili. Gawin po natin yung prayer method. Ang ibig sabihin po ng letter P sa pray, praise. Sabi po, spend time thanking God for who He is and what He has done. Sa R naman po, repent. Acknowledge your sins and ask for forgiveness, committing to turn away from them. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon para sa ating mga kasalanan. At ang letter A po, ask. Present your request to God for yourself and for others. This can include asking for guidance, needs, or strength through temptation. At ang last po, ang Y, yield. Surrender your plans and will to God, trusting in His perfect will for your life. Sabay-sabay po tayong manalangin para po sa ating mga sarili. Ngayon naman po ay tayo ay dadako na sa ating pag-aawitan. Tinatawagan ko po si Sister Rochelle para pangunahan tayo. Magandang gabi po sa bawat isa at
tayo na po ay mag-awitan at alalahanin po natin lahat ng kabutihan ng ating Panginoon sa atin. Lahat ng biyaya at proteksyon, kaligtasan na pinagkaloob niya sa atin ng mga nakaraang linggo, sa lahat ng biyayang natatanggap natin sa ating mga buhay. Tayo po ay magpasalamat at purihin natin siya. Pagsamba
Tayo po ay manalangin. Aming Diyos amang nasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa binigay mo, Panginoon, sa amin, sa araw-araw, lahat ng aming pangangailangan, at patuloy na pagbibigay mo, Panginoon, ng kalakasan, biyaya. Salamat, Panginoon, sa lahat mong ginagawa sa aming mga buhay, nakikita man namin ito o hindi. Lahat, Panginoon, ng meron kami, lahat ng nangyayari sa aming mga buhay, kayo lamang ang dahilan. Salamat din, Panginoon, dahil nandito kami ngayon, nagpupuri at naglalaan ng panahon para sa inyo. Sa inyo po namin tinataas ang panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Sis Roshen. Ngayon naman po, tayo po ay dumako sa ating pasasalamat. Ako po, nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil siya ang aking healer. Gusto ko lang pong i-share sa inyo, bagamat matagal na, September pa po ako last na check-up, na pag po kasi gusto kong mag-thank you dito sa harap, kinakabahan ako. So naisip ko, wag na. Alam naman na ni Lord yun. Pero gusto ko lang pong i-share sa inyo kung gaano ka-faithful ang Panginoon sa buhay ko. Kasi po last year, sobrang August po yun, bago ako nag-birthday, pinarana sa akin yung talagang nasa trabaho po ako pero na hindi ko maintindihan kung ano yung nararamdaman ko. Pero pag parang may umaakit sa katawan ko, nanginginig yung mga braso ko na para akong mahihimatay. Tapos nagtitriple yung tibok ng puso ko. So ang ginagawa ko, lumalayo ako sa workplace para walang makakita sa akin. Kasi ayoko na may makakita tapos magpapanik. Lalo ako nagpapanik. Kaya ang ginagawa ko, lumalayo ako doon. Kinakalma ko mag-isa yung sarili ko. Tapos sabi ko, Lord, wag naman po muna. Wag niyo po muna akong kunin. Sabi ko gano'n. Ang naiisip ko lang talaga nun, sila Shen, tsaka si Kian. Tapos yung naranasan ko. Ilang araw yon na iniinda ko, na gano'n. Tapos pag may naririnig akong na-ospital, namamatay, nagpapanik agad ako. Sabi ko, ako na yung susunod. Paano ba ako mamamatay? Gano'n. Tapos hanggang sa chinat ko nun si Sis Jen, kasi nasi-share ko kay Sis Jen kasi parehas din kaming may acid. So sabi niya, magpa-BP ka dyan. Kahit BP, takot na takot ako. Kasi ewan ko po ba siguro pag sa sarili na, parang hindi ko na kaya, parang ganun. Sabi niya, ano ka ba, magpapa-BP ka lang. Sabi ko, ayoko Sis Jen, natatakot ako. Baka kung anong sabihin sa akin nung magbe-BP sa akin, ganun. So hindi pa rin ako nagpa-BP. Tapos umuwi ako sa bahay, tanghali, break time. Hindi ako makakain, talagang alam niyo yung susubo ko siya, pero alam niyo yung parang naglilihi ka na parang yung ang asim ng sikmura mo na parang gusto mo siyang isuka. So ganun po yung naranasan ko noon. Tapos takot na takot ako. Sabi ko siguro hindi na ako parang hindi na ako aabot sa birthday ko kasi August 19 ko po yun naranasan. So nung lumagpas po yung birthday ko, iniisip ko kung namatay pala ako nung August 19, pasyam ko na ngayon. Sabi ko gano'n. Tapos, sabi ko, napakabilis lang talaga ng buhay ng tao. Sabi ko gano'n. So, yan, nung September 19, sa Malolos po ako nagpa-check up. August 19 ko yun naranasan. September 19 pa ako na-schedule ng check-up sa Malolos. Tapos, yun po, ang dami. Masungit pa yung doktor na tumingin sa akin doon. So yun, takot na takot ako, kaya sinamahan ako ni Sis Jen. Kasi hindi ko po talaga kayang intindihin or tanggapin kung ano yung sasabihin ng doktor, kung malala na ba yung sakit mo. Kailangan, gusto ko may kasama ako, may kakapitan man lang ba ako, ganun. So yun, para umiksi na lang po, nakapagpa-check up ako na yun nga, sinabi na ganito, ganun. So minsan po kasi nakakalimutan ko yung gamot. So, kasi sa sobrang busy sa trabaho, nakakalimutan kong uminom. Tapos, ang sabi ng doktor nung nagpa-check up ako ulit,
hindi mo ba alam na pwede mong ikamatay yan? Sabi, nagagamot yan, pero kung pababayaan mo, pwede mong ikamatay yan kasi yung puso mo yung apektado dyan, sabi gano'n. So parang doon, parang nabuhusan ako ng malamig na tubig na, pwede pala akong mamatay, sabi ko gano'n. Tapos yun, siguro nawala na yung tigas ng ulo ko, uminom na ako ng gamot. December po yun September, October, November, December lang, diniretso ko yung gamot. Tapos nag-gain agad ako ng weight. Then natuwa naman yung doktor na sabi, gumagana yung gamot. Ang ginawa po kasi nila, 3 beses na yung sa puso. Ginawa nilang 3 times a day. Dati po, isang beses lang sa isang araw. Tapos yung sa goiter, 2 beses. Ginawa nila 3 beses, tapos binago nila yung gamot. Tapos po yun para siyang, ang galing kasi yung gamot, tumalab agad sa akin. Nag-gain ako ng weight na medyo tumaba-taba ako nung last December. Tapos, nung January, natigil na naman yung gamot hanggang March. Tapos po sabi sa akin ng doktor, nitong last na nagpa-check up ako nung September, lumipat na po ako sa doktora din ni Nanay Herminia. Kasi sa Malolos po, lagi akong back to one. Lagi kong nilalabas yung medical history ko kasi iba-iba yung doktor, hindi lang isa yung hahawak sa'yo. Pagdating mo doon, tatanungin ka, anong sakit mo, bakit ka nagkasakit, kailan mo yan nalaman, ganun. Kaya lagi kong bit-bit. So parang nakakabagot na, ba't ganun? Parang walang progress, parang laging puro lang ganun. So ginawa ko, lumipat ako sa doktora ni Nanay Herminia, kay Doktora Salvador, sa ACE. Tapos po nung September 19, nagpa-check up ako sa kanya, nagtiyaga ako hanggang gabi, 9 p.m. na ako nakauwi. Kasi ang haba, ang dami niyang pasyente, pang 28 po yata akong pasyente. Pero alas 3 ng hapon nandun ako, 9 p.m. na po ako nakauwi. Pero positive po lahat ng sinabi niya. Ang sabi niya doon, ang normal na po yung FT4, FT3, TSH na lang. Sabi niya sa akin, kung yan, diniretso mo yung inom mo ng gamot nung March hanggang ngayon, magaling ka na. Sabi niya, normal na lahat yan. Pero tumaas yung triglyceride ko po, tumaas, saka yung cholesterol. Kasi sabi niya, saan daw po ba ako malakas? Sabi ko, sa kanin o sa tinapay? Sabi ko, parehas po, Dok. Sabi niya, magbawas-bawas ka muna kasi nakita po sa ECG na may pagbabara ng ugat sa puso dahil doon sa triglyceride. So yun, kaya pinupuri ko po ang Panginoon sa pagiging faithful niya sa buhay ko. Kasi 1 taon na po mula nung naranasan ko yun, pero nandito pa rin ako sa harapan niyo, nakatayo. Kaya sa Diyos lamang po ang papuri at pasasalamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil nung last Sunday, nung aming live group ay nagkaroon ng banding, eating banding. Pero masaya dahil yung mga senior po kami. Kaya lang yung sa grupo namin, 3 wala. 2 lang kami present. Yung sa bali 2 grupo po kami, yung isa-isa, kompleto naman sila. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa kumbaga yung aming live group, kahit paano, ang nabe-bless po ako dahil sa yung aming leader, si Doc Pats. Hindi man siya senior, pusong senior. Dahil siya po ang aming leader. Kumbaga, pinapaliwanag niya sa amin nung ko lang naintindihan yung Romans 3:23 at saka Romans 6:23. Kumbaga, pinaliwanag niya po sa amin yun. Kumbaga, naano ko doon sa paliwanag niya, kumbaga, yung paliwanag niya, talagang sa damdamin. Kumbaga, salamat sa Panginoon sa buhay at kalakasan na pinagkakaloob niyo sa akin, sa amin, sa lahat sa atin.
At nagpasalamat ako sa Panginoon dahil sa pagprotekta niya sa atin sa bagyong nakaraan. Dahil kung tumama po sa atin ang bagyo, Diyos ko po, hindi ko po alam kung saan kami pupulutin sa lakas ng bagyo na yon. Pero buong Pilipinas po ang sako, pero salamat sa Diyos dahil mahal niya po tayo, hindi niya pinaranas sa atin yung naranasan na iba. Salamat sa Kanya dahil sa Kanyang kabutihan, sa Diyos po ang papuri. Good evening po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa protection niya po sa trabaho. Dahil last week po, Wednesday, mga around 10:30 p.m., binangga po yung clinic. Sabi ko po, nung umaga na ng Thursday, kapag po open kami, araw siya nangyari, talaga pong mawawasak yung pinaka-wall namin, mababasag yung salamin. So, sinisip ko pa, paano pagka may pasyente? So, lahat po nung glass, mapupunta sa amin. Pero dahil po sarado kami, tumama siya dun sa pinaka-gate at saka sa pinaka-roll-up. Although, ang nangyari po dun sa wall namin ay nag-crack siya hanggang sa loob, na UP yung pinaka-roll-up, nasira po yung pinaka-gate. Although, hindi po namin alam kasi kung ano yung nangyari dahil wala kaming CCTV. Dahil kinukulit ko po si Doc, pero ayaw niya pong magpalagay. Pero pinagpapasalamat ko po yun sa Panginoon na nangyari siya gabi. Wala po kami. And pinagpapasalamat ko rin yung buhay ni Pastor ID dahil po nung Saturday, nagpunta siya na ipag-pray niya din po kami na for protection. Kasi yun po talaga yung kailangan namin. Hindi lang po dun sa mga insidenteng ganon, yung mga pasyenteng pumapasok. And pinagpapasalamat ko rin po sa Panginoon na 10 years na po ako sa Friday sa trabaho ko. 10 beautiful years na kahit nakakapagod, pero sobrang fulfilling niya kasi nakikita ko yung ngiti ng mga pasyente kapag ang ganda nung gawa namin sa kanila. And pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung pamilya ni Doc na hindi din ako nahirapang pakisamahan dahil sa 10 taon po na yun, naging pamilya din ako. Na minsan kahit color na lang po ng upuan, ako pa nagdi-decide, tinatanong po yung opinion ko. Kaya doon ko po na-feel na naging parte po ako ng pamilya nila. To God be the glory po. Wala na po bang gustong humabol? Kung wala na po, sige po. Bago po tayo dumako sa message, tinatawagan ko po si Tita Cecil para po ipag-pray ang ating Thanksgiving prayer. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako rin po ay magpapasalamat sa Panginoon bago tayo manalangin. Una sa lahat ay ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa paggabay niya sa akin. Sa mga naranasan ko ngayon taon na to na malapit nang mag-end ang 2025, may dry season ang buhay ko at mayroon namang blessing ng mga previous years. So, binalikan ko yung mga panahon na mayroon akong mga pagkukulang sa Panginoon. Ibinalik ko, sabi ko, Lord, bakit matatapos na tong, tanong ako, ba't matatapos na tong year 2025 eh? Marami naman akong mga inquiries na mga buyers, clients. Wala pang nagmamaterialize, wala pang pumuputok. So siguro sabi ko, Lord, alam ko po na yung dating ginagawa ko kung paano ako ka-close sa iyo, kung paano ako mag-devotion na early morning. Kasi talagang sa mga naranasan kong mga
experience na kahirapang problema, parang nawala ako doon sa prayer life ko. So, mga 2 months ago na nagsulat ako ng devotion, nagpray ulit ako. Sabi ko, Lord, I'm sorry, talagang hindi mo ako pinababayaan. Nire-remind mo ko so ano yung dapat kong gawin. Kaya patuloy po ako na ginawa ko yung mga previous na life, yung prayer life ko, yung magpipray ka, lahat ng bagay na ipag-pray ang buong bansa, ang mga members natin dito sa PAC, muli kong ginawa po yun. Kasi talagang na-convict po ako talaga na konsensya ako. Sabi ko, basta na lang sa pagod, tutulog na lang ako, konting Thanksgiving lang ako, higa na ako. Kaya kung minsan nararanasan ko din yung insomnia ko na pabalik-balik, hindi ako makakatulog. Kaya napakabuti ng Diyos sa buhay ko na sa kabila ng lahat, yun nga po na-test din ako doon sa finances ko. Yung konti na tinatanggap ko monthly, napapagkasya ko at talagang naroon yung provision niya na yung pagkakasakit ko, mayroong ginagamit na tao upang masustain yung lahat ng pangangailangan namin. Kaya salamat din sa pamilya ko, sa mga anak ko na wala rin pong nagkakasakit. Medyo naayos na rin po kasi minsan yung tampuhan, yung misunderstanding sa pamilya, kasi dumami na, nadagdagan na yung anak ko. So, merong mga misunderstanding. So, sabi ko, Panginoon, ikaw po ang Diyos na aking pinagtitiwalang. Ikaw ang kikilos na maaayos din. Kaya, salamat sa Panginoon at naging maayos na rin po. Kaya, salamat. Yun po ang aking papurit pa sa salamat sa ating Panginoon. Kaya, tayo po ay yumuko at pumakit at tayo magpasalamat sa Panginoon. Heavenly Father, thank you so much sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa bawat buhay, na hindi man tumayo rito na magpasalamat. Alam po namin ang bawat isa sa amin ay maraming pasasalamat na ginawa mo sa bawat buhay namin. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang dakilang Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nag-iingat sa amin, nagpo-provide sa amin ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat po, Panginoon, dahil kung wala po kayo sa aming buhay, ay hindi po namin alam kung ano ang aming gagawin. Kaya, Panginoon, sa lahat ng narito, patuloy po na dinadalahin ko, kayo po ang magpala sa gabing ito, at ganun din po yung mga nanonood sa live stream. Patuloy po na hipuin niyo po ang bawat puso nila, Panginoon, na alam po namin na malapit na kayong dumating. Marami po kaming mga sign and wonders na natutunghayan sa panahon na ito. Kaya patuloy pong maging malapit kami, maging close kami sa iyo, Panginoon, upang tunay na makilala ka namin ng lubusan. Panginoon, salamat po sa tao na gagamitin mo na magiging daluyan ng iyong pagpapala sa gabing ito, at nawa ang bawat isa sa amin mabuksan ang aming puso't isip upang tumimo ang aming pong maririnig at aming isabuhay sa gabing ito. Kaya Ama, salamat po. Ito ang samot dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Thank you po, Tita Cecil. Ngayon po, bago tayo dumako sa ating magbibigay ng mensahe, dadako po muna tayo sa unang part ng ating prayer. Gagawin po natin yung 5-finger prayer method. Isa-isahin po natin. Tapos, kada finger po, bibigyan ko kayo ng 5 minutes para ipag-pray yung napapaloob doon sa bawat daliri. So, alam nyo naman po ito, no? Marami naman pong nakakaalam sa atin. Pero basahin ko na rin po. Ang sa thumb po, yung ang mga close sa atin. Huwag po muna nating isama yung ating family kasi sa last part, meron po tayong gagawin doon. Yung mga close na lang po muna sa atin na kaklase, kaibigan,
Kung sino po yung mga naiisip nyo na close sa puso ninyo. At yung atin pong hintuturo, kung sino po yung mga nag-guide sa atin, nagtuturo, lalo na yung mga teachers sa Balka, pag-pray po natin sila, at yung iba't ibang mga kapatiran natin na nagtuturo sa atin. Kasama din po doon yung mga doctors kasi di po ba sila yung nagbibigay sa atin ng tamang gamot para sa ating mga sakit. At yung ating, ano po bang tawag dito sa Tagalog? Hinlalato po ba? Tallest finger po kasi sa English eh. Hinlalato. Hinlalato. Siya po yung pinakamalaki sa ating kamay. So, siya po yung authority. Isama po natin sa prayer yung ating gobyerno. Mula sa Pangulo hanggang sa pinakaibaba, sa kapitan ng bawat barangay. Isama rin natin dito sa prayer natin yung sila Pastor ID, Pastor Ayan, Pastor Daniel, Pastor Francis, saka si Pastor, ano pa? Kip, Pastor KIP, Pastor Kip. Hindi, sorry po. Ayun, sama po natin sila. Sila po kasi yung mga nagli-lead sa ating church, pati na rin po yung mga leaders ng bawat auxiliary, sa men, sa women, sa youth, yung ating CMT, yung mga, kung sino na lang po yung maalala natin, yan, isama po natin sa ating prayer para sa ating hinlalato. Tapos sa ating palasingsingan, yung mga weakest, yung mga kapatiran nating may mga sakit, uso ngayon, ako din nadali. At yung talagang nakakaranas talaga ng karamdaman, hindi yung isama pa rin natin yung talagang priority na may mga karamdaman. Yung mga hinihika, yung may mga iba't ibang karamdaman. Kung sino po yung maalala natin, isama na rin po natin. Pati po yung ating mga seniors na bigyan pa sila ng kalakasan ng ating Panginoon, lalo na sa kanilang physical na pangangatawan, sa pang-araw-araw nilang ginagawa sa kanilang buhay. At yung pinakamaliit, nakalagay po dito, the pinky finger. Ano po, di ba po, na ang nakalagay po kasi dito, sarili. Pinag-pray na po natin kanina yung sarili. So ito pong pinky finger, hinihikayat ko po ang bawat isa na kung sino po yung naiisip nyo na ating kapatiran, na pumasok sa isip nyo ngayong gabi, maaari po natin silang ipag-pray. Pwede nyo rin po silang i-message na kapatid, naalala kita kanina sa prayer meeting, pinag-pray kita, ganun. Malaking po kasi yon, malaking bagay na may nakakaalala po sa kanila. Nakakataba po ng puso yon na maalala kayo sa dami ng iniisip ng bawat isa. Yan po. Bibigyan ko po kayo ng tigli 5 minuto bawat daliri. Sige po, sabay-sabay po tayong mag-pray.
Tapos na pong manalangin. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain ngayong gabi. Ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na ihahatid sa atin ni Ma'am Yeng Bibat. Isang magpagpalang gabi po sa ating lahat. Ay, walang tao. Good evening po. Ay, gusto pala English. English speaking po talaga yung mga BAC natin members. So muli, indeed, God is good. Sa ating mga screen, nakikita po ang ating theme for this month. Pwede po ba nating sabay-sabay na bigkasin? 1, 2, 3, begin. The faithful God. So I have prepared 2 questions. May quiz po tayo. At kailangan ko po ang inyong mga sagot. So ang answer lang po is very easy lang. All you have to do is to think lang at hindi nyo po kailangan bigkasin. Sa sarili niyo na lang po yung sagot. So first question, when was the last time you feel God's faithfulness in your life? Again, when was the last time you feel God's faithfulness in your life? Sige, sagot lang sa isip at sa puso. Okay, I think may mga kanya-kanyang sagot na. Yung iba nag-share pa sa kanilang katabi. That's good. Pangalawa, anong pangyayari o sitwasyon sa buhay mo na naranasan mo ang katapatan ng Panginoon? Yung una, kailan? Yung pangalawa, ano? Anong sitwasyon or pangyayari sa buhay mo na kung saan naranasan mo ang katapatan ng Panginoon? Try to think. Okay? May mga sagot na po. For sure, hindi lang isa, dalawa, madaming sagot doon sa mga katanungan na meron tayo. Maraming salamat po sa inyong pag-participate. So, tonight po, I'd like to share to you this verse. Paki-flash po, Ma'am Roan. Alam ko, ang dami na nating natutunan, 2 Sundays already and last Wednesday. At ang daming verses na talaga namang makikita mo kung gaano katapat ang ating Panginoon. Let's read together mga awit, or Psalm 100 verse 5. 1 to 3, begin. For the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Sa Tagalog version po, mga awit, 105. 1 to 3, begin. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan, at ang kanyang katapatan ay nananatili sa lahat ng salinlahi. Ang ganda ng version na yan sa Tagalog. Napakalinaw po. So mula po dun sa verse na yan, gusto ko pong i-share sa atin ngayon yung 3 attributes or characteristics ng ating Panginoon. Una, pwede po paki-flash ulit yung English na lang, Ma'am Roan. Thank you po. So, yun po. Una kaya, ano kaya dyan? Nandyan lang sa unang statement ng verse. Ang unang attribute or character ng ating Panginoon na makikita natin dyan sa verse na Psalm 100 verse 5 is, the Lord is good. Usually, kapag tinatanong tayo na, God is good, anong sagot natin? All the time. And all the time, God is good. Indeed, God is good. Likas na mabuti ang ating Panginoon. No questions, no doubts. Likas na mabuti ang ating Panginoon. And He always wants the best for His children. Marahil maraming beses na sa ating mga buhay na kung saan naranasan natin na mabuti ang ating Panginoon. Kaya nga every Wednesday nag-uunahan dito sa harapan para magpasalamat dahil ganun kabuti ang ating Panginoon. Maaring yung iba hindi man tumatayo dito pero
We are so grateful sa kabutihan ng Panginoon sa atin. This past few days lang, this week, naranasan natin yung kabutihan ng Panginoon doon sa bagyong dumaan. Imagine, we are being warned to prepare dahil ito daw po ay super typhoon. At aabot po ito ng signal number 5. So for sure, lahat po tayo parehas ng nararamdaman. Nangamba, natakot, maaring yung iba nag-prepare na ng go bag, maaring yung iba ay nag-evacuate na or mag-evacuate pa lang. At panay message yung ating, sino nga yung ka-textmate natin that time? Nagme-message sa atin, CDRRMO. Lahat yun, sabay-sabay nagwa-warning yung ating mga cellphones na tayo ay under signal number 4, wind signal number 4. Sinong hindi matatakot? Of course, nakakatakot. Pero nakita natin yung pagkilos at kabutihan ng ating Panginoon. Naramdaman ba natin si Bagyong Uwan? Hindi. Hindi natin yon nararamdaman. Marami ang nagsabi kapag nag-browse kayo ng Facebook, ang daming nagsabi, "Thank you, Sierra Madre. You did it again." Tama naman po iyon. Malaking tulong po yung ating kabundukan. Pero I think people forgot kung sino ba talaga yung tunay na may likha ng mga iyon. And this is the reason why we should be grateful because God is indeed good. He is good at pinatunayan niya ng paulit-ulit even these times, mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, patuloy na papatunayan ng Panginoon ang kanyang kabutihan. How about a clap sa ating Panginoon dahil safe tayong lahat dun sa bagyong dumaan. Sa ating na mga Kristiyano, tuwing merong mga pagsubok na dumadating sa atin, likas na sa atin yung, yes, nangangamba tayo, normal yon dahil tao lang tayo. Pero kaya pa natin yang idaan sa ating mga ngiti at kaya pa nating kantahan ng sadyang kay buti mo, Panginoon. Because indeed, we have felt yung goodness ng ating Panginoon. Kaya sa kabila ng lahat, tunay ngang dahil lamang sa grasya ng ating Panginoon kung bakit natin patuloy na nararanasan ang kanyang kabutihan. Pangalawa, first, ano nga yung first? God is good. Pangalawa, He is not just only good, but He is also loving. At dadugtungan ko na po, He is not just loving, but He is merciful. We are beyond blessed na meron tayong mapagmahal at mahabagin na Panginoon. Despite sa dami ng ating pagkakasala, ngunit nananatili siyang Diyos na mapagmahal at mahabagin. Maaring maraming instances sa buhay natin na muntik na tayong mapahamak o madisgrasya, lalo sa mga driver, o kung ano-ano pa man yung ating mga naging karanasan. Ngunit, salamat sa ating amang mapagmahal at mahabagin dahil patuloy niya tayong iniingatan at inililigtas sa kapahamakan. Napaka-loving and merciful ng ating Panginoon. We don't deserve. Pero dahil ito na yung kanyang katangian, character na gustong ipakita sa atin ng mga anak niya, He kept on doing this to us. At patuloy niya itong pinaparanas sa atin. Pangatlo, God is, He is good, He is loving and merciful, and lastly, He is faithful. Above all, He is faithful. Higit na mas masarap pag-usapan ang katapatan ng ating Diyos na Ama. Higit na mas mabuti pa kesa makipagtsismisan tayo sa buhay ng iba. Tama po ba? Dapat ganitong pag-uusap ang meron tayo.
Pag-uusapan natin yung kabutihan ng Panginoon, yung faithfulness niya. Hindi yung buhay ni brother, yung buhay ni sister. Naubos na yung ilang oras, uuwi kayong mabigat pa din ang inyong mga puso. Kasi instead na yung faithfulness ni Lord yung pag-uusapan, pinag-uusapan natin yung buhay ng may buhay. Christians, we shouldn't have to act this way. We should be an encouragement to our co-believers. Hindi po tayo dapat yung katisuran ng ating mga kapatiran. Lalo na tayong matagal nang nananampalataya sa Panginoon at matagal nang nakakakilala sa Panginoon. Siguro kung pag-uusapan natin yung kabutihan at faithfulness ng Panginoon, kulang ang oras, 1 oras. Baka kulang pa nga ang 1 araw no? Dahil sa dami-dami ng ginawa ng Panginoon sa atin. Imagine since nung bata pa tayo hanggang kung anong age ka ngayon, sobrang dami. Madaming pagkakataon na patuloy natin na nararanasan yung faithfulness ni Lord. Despite our being unfaithful, yet He remains faithful. Hindi ba tayo dapat magsaya that we have a faithful God? Maaring meron sa atin ngayon ang merong mga pinagdadaanan sa buhay. Maaring meron tayong mga panalangin na hindi pa nasagot ng Panginoon. Or maaring meron pang sakit na hindi pa gumagaling. Pangangailangang physical, emotional, mental, even financial and spiritual challenges. Know that we have a God. We serve, the God we serve is a good God, a loving God, a merciful God, and a faithful God. Turn to God. Seek Him first. Be faithful to His calling. Hindi lang dapat si Lord yung faithful sa atin, tayo din dapat faithful sa calling ng Panginoon sa atin. Tapat ba tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon? Tapat ba tayo sa oras na binigay ng Panginoon sa atin? Sa trabaho na meron tayo, negosyo na meron tayo, are we that faithful na maturingan tayong Kristiyano? We should be faithful to the calling, and above all, we should keep going because we know that our greatest hope and comfort is the unending faithfulness of our Lord Jesus Christ. Yun lang po. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Thank you po, Ma'am Yeng. Ngayon po, tayo ay dadako na sa last part ng ating prayer item. Nais ko po na igrupo po natin ang ating mga sarili into 4 groups. Magbilang na lang po tayo ng 1, 2, 3, 4. Sige po, dito po ang 1, 2, 3, 4. Babasahin ko lang po para sa mga nanonood sa atin para makasabay din po sila sa ating mga prayer item. Ang prayer item po natin, una ang ating Thanksgiving Sunday. Pray for Pastor Lemuel Magniling. Yung ating magiging speaker po, isama po natin sa panalangin.
yung ating pong mga Thanksgiving Committee. Pray for the program sa umaga hanggang sa hapon na walang maging aberya at magtuloy-tuloy ang magandang sirkulasyon ng kuryente sa araw na iyon. Ang pangalawa pong prayer item, yung botohan po this coming Sunday para sa new officers ng women at ng youth. Pero isama na rin po natin ng men kahit sa December pa po sila. Mainam po yung ngayon pa lang pinagpe-pray na po natin yung nais ng ating mga puso na maihalal na mga bagong officer for coming 2026. At ang pangatlo po, yung mga nasalanta po ng Bagyong Tino at Bagyong Uwan. Pray for wisdom, guidance, financial support, na sa gitna ng kadiliman sa kanilang buhay ay ang liwanag ng Panginoon ang kanilang matagpuan. At ang pang-apat po nating prayer item, yung atin pong bone scanning this coming Saturday. Ipag-pray po natin yung mga staff ng Anlin na pupunta dito na maging maayos ang kanilang pangangatawan, ligtas silang makarating dito para i-guide tayo sa araw na iyon. Ipag-pray din natin yung mga maiimbitahan sa araw na iyon. At yung ating mga kapatiran na mag-share ng salita ng Diyos sa ating mga na-invite. Nawa ito yung maging simula na makakilala ang mga non-believer sa ating Panginoon. Sige po, ibibigay ko po per group ang mga prayer item.
naman po para sa ating prayer partner. Instead na sarili lang po yung pinagpe-pray, ipag-pray po natin yung pamilya po ng prayer partner na yun. Be specific po kasi alam naman po natin na ang unang tinitira ng kaaway ay ang pamilya. Dahil pag nabuwag ang pamilya, mawawalan na ng, lalo na po yung padre de pamilya, mawawalan na ng tibay yung bahay at yung pagiging isa nila para sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya be specific po, ipag-pray po natin yung haligi, yung ilaw, at yung mga anak.
tapos na po, pwede na po tayong bumalik sa ating kanya-kanyang upuan at ipapasa ko po ang ating offering bag. Ipanalangin po natin ang ating offering. Panginoon, maraming salamat po sa aming pinagkakakitaan, Panginoon, dito sa lupa, sa aming trabaho, bagamat ito ay mahirap, nakakapagod. Salamat po, Panginoon, dahil meron pa rin po kaming trabaho na mapagkukunan ng aming pagkakakitaan na aming magagamit sa aming mga pang-araw-araw na gastusin. Maraming salamat din, Lord, sa mga biyayang patuloy niyong pinagkakaloob sa amin. Ganun din sa mga negosyo ng aming mga kapatiran na nanggaling sa inyo, Panginoon. Patuloy niyo po i-bless yung kanilang mga negosyo. Pati na rin po yung aming mga kapatiran, Lord, na nawa na i-grant nyo yung desire ng kanilang mga puso. At sa pag-grant nyo, Panginoon, ng kanilang mga dalangin, ng kanilang mga desire, at dalangin ko, Lord, na hindi nila kayo makalimutan, Panginoon, sa kabila ng pagtugon nyo sa aming mga idinadalangin sa inyo, Panginoon. Bagkus ay kami ay manatiling mainit, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng blessing na hindi namin deserve. Thank you po. Kulang ang salitang pasasalamat, Lord. Kaya sa inyo namin ibinabalik, Lord, ang lahat ng ito. At nawa magamit ito sa pagpapalago ng inyong ministeryo dito sa lupa. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Announcement po. Next week po, ang ating speaker ay si Brother Charlie Cruz. Ang atin pong presider ay si Sister Annie Hernandez. Ang song leader po ay si Sister Sherina Gato. Ang food assign po next week ay ang mga kalalakihan. Meron po tayong attendance last week. Ito po ay 50. Umabot na po tayo ng 50. Praise God po. At ang ating offering po ay 1,071. Kung wala na pong ibang
announcement, tinatawagan ko na po si Pastor Ayan para sa closing prayer at sa ating food. Maraming salamat, Sister Gladen. Nais lang po nating i-remind ng bawat isa na tayo po ay magkakaroon ng bone scanning ngayong Sabado, kaya aming hiling tayo po ay magtulungan na mag-remind doon sa ating mga kakilala. Ngayong Friday, mas mainam ko ngayong Friday, ma-remind po sila na Saturday, meron po tayong bone scanning. Maraming salamat din sa nag-prepare ng ating snacks ngayong gabi. Sino ba nag-prepare? Women? Lahat ng women? Si Tita One. Si Tita One. Salamat, Tita One. Kayo po ba nagluto ng bilo-bilo? Oo, hindi dapat ako kakain eh. Kaso, bilo-bilo kasi. Maraming salamat po sa mga kababaihan na nanguna at kay Sister One na siyang nag-prepare ng atin pong snacks. Tayong lahat po ay tumayo at tayo po ay manalangin, magpasalamat sa Panginoon sa opportunity na meron tayo nito tuwing Wednesday. Panginoon, maraming salamat dahil patuloy pa din ang aming pagsama-sama. Maraming salamat dahil hindi katulad ng mga kapatid namin ngayon sa Visayas at sa mga lugar na affected ng bagyo na hindi nila nagagawa na ang mga bagay na ito pansamantala. Aming dalangin, Panginoon, na sa lahat po ng mga nasalanta ng bagyo, unang-una sa aming mga kapatid na taga-Kamakop sa Visayas, aming dalangin na kayo po yung tumulong sa kanila at makita na kayo pa rin ang nagpo-provide ng lahat ng ito, na sila'y makabangon at patuloy na magpuri sa inyo at sumamba sa kabila ng mga pangyayaring ito sa kanilang buhay. Gayon din, nais po naming idalangin ang lahat ng mga apektado ng bagyong ito, na makita ng bawat isa na kayo pa din ang Diyos na siyang gumawa ng lahat ng bagay at kayo pa rin ang may kakayanan upang bawiin ito. At sa inyo pong pagbibigay ng pangalawang pagkakataon doon sa mga nasalanta, na makita nila yung halaga at makita nila kung sino ba talaga ang Diyos na dapat naming paglingkuran. At hindi yung mga Diyos na sinasamba nila ngayon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong biyayang araw-araw na nababago. Maraming salamat sa opportunity at sa mga pagkakataon na patuloy ninyong pinagkakaloob sa amin. Naway yung mga pagkakataon na ito ay wag po naming sayangin at amin pong i-grab hanggat kami ay nagigising pa. Sa amin po dito sa Baliwag Alliance Church, patuloy po naming dinadalangin na sa aming paglapit sa inyo, na sana'y ang unang nababago hindi yung ibang tao, kundi ang aming mga puso. Na matuto kaming magpakumbaba, matuto kaming magpakorek sa mga panahong kami ay itinatama. Na ang buhay naming ito ay hindi tungkol lamang sa amin, hindi tungkol sa mga bagay na gusto namin o mga bagay na sa tingin namin ay tama, kundi makita namin yung kakulangan sa amin at makita namin na ang kakulangan ito kayo lamang ang magpupuno. Patuloy niyo po sanang kalingain at gabayan ang bawat isa. Maging sa pagkain na amin pong patuloy na na-enjoy, magbigay po ito ng kalakasan sa amin, pagpalain niyo po ang mga kamay na inyong ginamit upang ito ay maihanda. Sa aming pag-uwi, ingatan niyo po ang bawat isa, kami makarating ng ligtas sa aming mga pamilya. Sa inyo po ang kapurihan, ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa.